Grabe no, lumipad si gold paakyat. Nakasabay ka ba? Kung ikaw ay nakaabang sa mga fundamental news, nagbabasa ka ng mga global news, then most probably nakasabay ka. Pero kung hindi ka nagbabasa, nakafocus ka lang sa technical, possible na iwan ka. Pero sige, update na lang din kita sa mga kaganapan ngayon sa global market. So ngayon, si gold is roughly around mga 4,200. Si gold has been extending for like 4th consecutive trading day na din. And the gold has been reaching 7-week high. And primarily, ang pinaka-reason nito bakit umakyat si gold is because si US dollar is bumabagsak. Yung treasury yields and pabagsak na value ng US dollar. And also, nag improve na rin yung sentiment surrounding Iran and Hormuz situation. So, isa-isahin natin yan. So, kapag si US dollar is soft, that means si gold is bullish. Ano ibig sabihin ng soft? It's weakening, nanghina. So, si dollar index DXY, patuloy yung kanyang panghina. So, ang epekto nito sa gold is umakyat because kapag bumibili ka ng gold, ang pambili mo dyan normally is US dollar. So kapag bumaba yung presyo ng US dollar, syempre mas magiging mura si gold. And syempre, kapag mas mura si gold, mas nagiging attractive siya sa mga international buyers. Therefore, syempre, nag-increase yung demand for gold, diba? So, mas supported yung higher price niya sa gold. Kaya umakyat, bumulusok, or lumipad si gold. Number 2 is the lower bond yields ng US dollar. Yung US 10-year treasury yield, bumagsak, nag-decline. And therefore, since si gold, hindi naman nagbabayad yan ng interest. So, since hindi ganun ka-attractive yung bond sa US dollar, therefore, they rotate their money from bonds into gold. That is why, bullish gold. So, kahapon, nagkaroon din tayo ng news, nagkaroon tayo ng mid-impact news sa about ADP employment. So, ito, kadugtong to ng non-farm payroll. Normally, kapag kung ano yung resulta ng ADP, yun na rin yung resulta ng NFP. So, parang somehow may idea ka na ano magiging resulta sa NFP this coming Friday. So, si ADP employment, from forecast ka na 70,000, ang naging actual is 44,000. That's worse than expected. So, this could suggest that the labor market is actually slowing. So, because of this, there's a high chance na, baka hindi na magkaroon ng interest rate hike this coming September. So, markets are now becoming less aggressive about the future Fed tightening. So, therefore, kapag ganito, yung market outlook sa interest rate, it generally supports gold. So, umakit din si gold because of this. Number 4, yung development naman between Iran-US sa Hormuz Strait. Yung market there, very much optimistic na possible mag-normalize na daw yung shipping operation sa Strait of Hormuz. So, kapag nag-normalize na yung shipping doon sa Middle East, then there's a high chance, syempre, bababa na yung presyo ng oil, bababa na rin yung inflation, bababa na rin yung bond yields. So, ganun siya. No, normally talaga, dapat, supposedly, kapag na medyo nagiging okay yung gera, bumabagsak talaga si gold. However, during this time, iba yung case eh. Mas nakafocus yung market ngayon sa sentiments ng inflation. However, we have to be very careful kasi hindi naman ibig sabihin na nakita natin na ganito na yung situation, daming mga factors na possible na hindi na magkaroon ng interest rate hike, magbabay na tayo na magbabay. You still have to be very careful kasi as you can remember, we had this FOMC meeting wherein yung Fed governor na si Lisa Cook, gusto niya pa rin talaga magtaas ng interest rate kasi yung inflation still remain na medyo mataas. So, may target kasi sila na 2%. So, hanggang nila nahihit yung 2% na yun, yung chance na magkaroon ng interest rate hike, andyan pa rin talaga. That is why, hindi pa natin masabi ko talagang aakyat na ba si gold, reversal na ba to, kasi dahil nga dun sa mga factors na yun. So, ano ba yung mga big events? Today's Thursday Tomorrow is Friday. So, magkakaroon ng US non-farm payroll or NFP. This is one of the biggest and most awaited na news sa US dollar. So, tignan natin, abangan natin kung ano magiging resulta. Pero based sa ADP employment, parang nagkaroon na tayo ng idea na, okay, baka possible na bumagsak si NFP and then magkosto ng pag-akit pa kay gold. So, that's for our fundamental outlook. Next naman natin is yung technical outlook natin. Ito yung current setup natin, guys. Meron tayong 0.4 lot na running profit na $4,465. This is already risk-free because naka-BE na tayo dyan. Nasa taas na yung SL natin. So, break-even na yan. So, kapag nakita natin na ito, kapag this one, itong bearish candlestick na to, binasag nitong ating R1, then possible na tayo mag-partial take profit dito kung babasagin niya to. If not, continuous pa rin siya pag-akyat. I-follow niya pa rin to, pattern na to, then possibly umakyat pa to. So, we'll keep this setup. So, kung sisilipin naman natin itong sa chart natin sa trading view, kung mapapansin nyo dyan, may langaw doon. Ayun, alis ka dyan. Shoo. Ayan. So, ito, meron tayo ditong moving average 200, no? Ito, moving average 200 natin. Itong blue solid line. So, ayan, tinapik niya na, guys, finally. Ayan, tinapik niya na.
And nandito na yan guys, kung make it or break it na to, kung talaga i-break niya ba to or i-respect niya ba itong moving average 200. We still have a resistance here sa weekly time frame. Ayan, meron tayong resistance dito sa 4374. Kapag ito binasag niya pa to, then potentially possible na umakit na siguro. Kasi kung mapapansin nyo, meron tayo ditong descending trending channel. Ayan, no? So, pababayan. So, ito nire-respect niya for how many days or how many months na ata yan. Diba? Nire-respect niya yan. Pabagsak siyang ganyan. And then, all of a sudden, ayan, nagkaroon siya dito ng consolidation for how many days then. And right now, ayan, finally, binasag niya na yung ating resistance dito and umakit na nga siya. And mukhang babasagin niya rin itong moving average 200 natin sa daily time frame. Oh my gosh. So, pag ito binasag niya, then meron tayo ulit possible entry for buy. Pero right now, ito yung naka-hold sa atin and meron tayo ngayong naka-swing. Meron tayong swing dito. Ayan, meron tayong naka-swing dito guys na one lot na nasa roughly $8,000 na. So, I'm planning to hold this hanggang this one basagin niya. Hanggat binanding ito, hanggat ito, pag binasag nito, possible i-hold ko muna to for my swing trade. Pero kapag ito, nirespect niya itong ating moving average 200, then probably I'd close this setup already. Another factor that I'm currently seeing here is that we have here a Fibonacci retracement. Ilagay tayo ng Fibonacci retracement natin dito. And we have here a golden zone, which is ito, this one. Ito yung golden zone natin. Pero for the sake of discussion, sige, mag-draw niya lang tayo ulit ng Fibonacci retracement. So, saan nyo pwede ilagay yung Fibonacci retracement? Pwede nyo ilagay sa pinaka-swing low niya up to the swing high. So, yung swing high to swing low, hanapin nyo lang yung 0.618, 0.618 to 0.05, then that's our Fibonacci retracement. So, for our Fibonacci retracement, sorry, Marta, hindi nasama dito, this one. Ayan. So, ito yung ating golden zone. Ayan. From 0.5 to 0.618. Yan. So, ngayon, papansin nyo, saan nag-bounce yung presyo? Ayan. Nata nyo, yung presyo, nag-bounce siya exactly kung nasaan yung ating golden zone sa weekly time frame. Weekly time frame to guys ha. Kasi sa weekly time frame, in general talaga, bullish pa rin talaga si gold. Kasi nasa ilalim pa rin yung moving average 200 natin. So that means, si gold is technically bullish pa rin naman talaga siya. It's just that nagkaroon siya ng malaking retracement dito. However, nirespect niya ba rin naman tong ating golden zone. Kung patuloy niya i-respect tong ating golden zone dito, then possible, ito na yung chance natin na makapasok sa reversal ng gold. So, medyo mag-abang lang tayo. Antayin natin na matapos tong week na to. At pag nakita natin talaga na very bullish itong candlestick na to, then possible, maging bullish na talaga. That's for the technical. So, ibang factor pa rin sa fundamental. Depende pa rin yan syempre sa magiging inflation report, sa overall report this coming August. So, this August, dapat possible mag-weekend lahat ng mga kaganapan sa US dollar. Kasi pag weak yung payroll nila, naging weak yung kanilang labor market, naging weak yung inflation nila, so lesser yung chance na magtaas ng interest rate si Fed. And therefore, possible umakit na ng tuloy-tuloy si gold. So, sana umakit na siya and makapagpwesto kayo ng anyong mga buy entries. But then again, antay kayo ng confirmation. Huwag pa bara-bara just because nakakita kayo ng ganitong kalaking candlestick sa weekly time frame. So, yan lang guys. I hope mayroon kayo natutunan. And if you want to know more about trading, gusto nyo mag-enroll, gusto nyo matutunan, gusto nyo makapasok sa financial market, kaso nga lang wala ka naiintindihan, sobrang newbie mo pala, zero knowledge ka dito, and you feel like parang hindi mo kaya intindihin. Just so you know guys, nanggaling din ako dyan, nagsimula din ako sa walang alam. Pero kung di mo yan sisimulan ngayon, kailan? So, I have a school in Marikina. We are located in Kalumpang, Marikina. We teach people face-to-face. Meron tayong online, meron tayong hybrid, meron tayong self-paced class. So, para kahit nahihirap pa ka mag-aral sa YouTube, wala ka mapagtanungan, then this is the right place for you. Kasi dito, meron ka mapagtatanungan ng mga coaches. Matututukan ka nila, and mas matuturuan ka kung paano ba talaga mas maging profitable in trading. Kasi yes, pwede kang maging knowledgeable, pwede kang matuto kung paano ba talaga yung mga strategy, pero ibang usapan pa rin talaga yung risk management and pag-handle ng emotion. And also, we have a solid community in Legendary Trading Academy. We meet from time to time, or most especially, nag-meet kami every Friday. So, if you want mentorship from me, yan, nandyan ako madalas. And that's for free. Wala pong binabayad yung ating mga alumni dyan. So, yun lang guys. I-message nyo lang po kami sa Legendary Trading Academy. Sa Facebook natin, Blue Verified. Ito po yan guys. Mag-ingat po kayo sa mga fake accounts. Okay, marami po niyan. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga nag-guarantee ng profit. Mag-message po kayo directly sa page natin, Blue Verified. Diyan po kayo mag-inquire. Meron tayong mga admins na sasagot sa lahat ng mga inquiries nyo. And by the way, meron tayong upcoming classes. This coming August 8, yan, mag-enroll na kayo guys para makasabay kayo. Available po yan for hybrid and face-to-face classes. See you soon!